Ito, sinagot din ng ating Pangulong Marcos Jr. itong paratang na tungkol daw sa mga nakakasuhan ng mga senador na involved sa korupsyon, na ang bintang ng nasa majority sa kasalukuyan sa Senado parang nahaharas daw sila. Ito ang sagot ng Pangulo. Yes, sir. Just one quick follow-up. Kasi, sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to some of the senators that are part of the majority bloc, well, including Senator Amy, she said that, well, maybe the majority 13 is being Tinatanong siya. targeted. Are they Is being targeted? So, Look. are they not? almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas sa mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings sila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin? Pagbago na naman yan. So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayun, so napakalinaw. Ebidensya pinag-uusapan. Ayan, no? So, ayun. Sinasabi ng Pangulo. More or less, mayroong ebidensya. After investigation, ebidensya ang pinagbabasihan ng pagpapile ng mga kaso. Hindi yung pinupuntriya yung nasa majority. Tama yung sinabi ng Pangulo. Yung grupo ng majority ngayon ay dating nasa minority. Tapos nung mapunta sa majority, sasabihin ngayon ay kinakasuhan. Talagang si Amy, ang daming fake news yan. Kay Amy na naman ang galing yan eh. Na ngayon daw tila hinaharas ng gobyerno ang nasa majority. Samantalang, iwan ko ba talaga? Hindi ko na alam kung paano natin di-describe itong si Amy Marcos. Nakapatid ang ating Pangulo. Parang lahat na lang statement nito, negative sa Malacanang. Pero pag sinuri mo, sablay eh. Totoo yung sinabi ng Pangulo. Sila ay nasa minority dati, under investigation na. Pero nag-take over sila ng Senado, at ngayon, dahil after investigation, nagpapail ng kaso, sinasabi hinaharas sila. Or, para sinisingilat daw majority. Kalukuhan talaga eh. Ang dami talang nakakasipon itong si Amy talaga. Di ba? Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, issue lang po ito, walang personalan. Kaya kawawa mga Pilipino pagka napaniwala kayo sa mga panilin lang eh. Kaya ako, hindi naman ako taga-gobyerno. Talagang pinipilit ko sa lahat ng oras at topic ko, sabihin ang totoo.
Palpak si Amy rito, palpak yung mga senador na nag-aakusang ginigipit sila ng Malacanang. Wala akong kinalaman. Dati sinabi ko na rin yan at ngayon inulit ng Pangulo. Last year pa, sinabi ng Pangulo sa SONA at saka sa mga interview, pananagutin niya ang mga sangkot sa korupsyon. Di ba? Inulit rin ng Pangulo. Iyon ay tuloy-tuloy na kanyang pinapanindigan. Ongoing daw ang investigation until now hindi pa tapos. Marami pang pananagutin. Lahat ng nabanggit, iimbestigahan, pananagutin. At open siya sa mga investigasyon at dapat ituloy ito. At ang ombudsman magpapail ng kaso. Kaya yung panlin lang na naman na hinaharas yung majority ngayon, hindi ho ito to. Another fake news pala. Talaga. Nasa kanila ang fake news, nasa kanila yung destabilization. Lahat talaga magkakakambal Ano ang interest nila? Para ba sa bayan nyo? Malinaw pa sa sikat ng araw, ngayong panahon ng summer, meron silang gustong proteksyonan sa impeachment trial at saka sa kanilang kapangyarihang pansamantalang hawak-hawak. Kahit ang Pangulo nadulas na Hindi mo naman sabi, pwedeng majority sila ngayon, sa susunod minority. Totoo yun. May balita nga ngayon, 2 hanggang 3 ang pwede nang mabaligtad kasi hindi na masikmura. Sabi ko nga, nahihiya na sa nangyayari. Kasi yung kanilang Senate President, walang ginawa ko, hindi bumatikos Saka nakakita ng pangatlo sa pinakamataas na opisyal ng bansa, Senate President. Puro parinig, puro intriga, chismis at batiko sa gobyerno. Ayan ang klaseng, di ba? Bilyon ang ginagastos ng taong bayan sa Senado. Tapos ganyan ang maririnig. Sa halip na tumulong para sa tulungan ng mahirap, tumulong sa mga plano ng Executive Department para sa taong bayan, sila pa yung mapanira. Sa aking observation at opinion, sila yung mapanira. Na ang piling nila, ababdalo na. Parang ang piling nila, sila na yung pinakamagaling. Ang piling nila, suportado sila ng majority ng Pilipino. Nagkakamali kayo. Hindi majority ng Pilipino inyong kakampi. Alam nila. At hindi titigil ang aking mga channel ng pagpapaliwanag kung ano ang totoo sa aking pananaw. Meron kayong pinuproteksyonan, inuulit ko. Meron kayong ibang agenda, hindi agenda para sa mamamayang Pilipinong majority ng mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao at mga Pilipino sa ibayong dagat. Real talk lang tayo. Okay? Walang personalan. Lahat issue lang ito. May pinanguhugutan ang mga topic at opinion ng aking mga channel. Kaya please like and share. Subscribe po kayo. Mag-subscribe po kayo dahil maraming nanonood pero hindi kayo nagsusubscribe Pakisamahan nyo ako. Habang tayo dumadami, dadami ang totoo. Habang sinusuportahan nyo ako, lalo kong paninindigan at aaralin ang aking mga topic dito para sa atin, para sa inyo.